Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan si Marles ay hinarap sina Will Surfort at Professor Wertner. Inatake ni Marles ang dalawa na nakasakay sa dragon gamit ang kanyang black magic. Si Iris naman ay may nakitang isang tao gamit ang Witch's Eye, at inakala nito na isa itong kalaban, ngunit ang misteryosong tao pala na dumating ay si Finn, kung saan kinuha niya ang espada ni Will Surfort, at tinanong kay Iris kung nasaan ang espada, at ang tinutukoy niya ay ang ating bida. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 27. Nagsimula ang chapter, kung saan si Marles ay nasa ere pa din, habang sina Professor Wertner at Will Surfort ay wala na sa kanyang harapan. Kapansin-pansin na ang balikat ni Marles ay umuusok at parang tinamaan ito ng atake. Sinabi ni Marles sa kanyang sarili habang ito ay nakangiti, na ang sira-ulo na iyon, hindi na masama ang kanyang ginawa. Hindi ko inasahan na susubukan niyang patayin ako sa ganoong sitwasyon, buti na lang ay natanggal ko ito. Mukhang may isang bagay ang inilagay ni Professor Wertner sa balikat ni Marles, na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Inilipat naman ang scene kina Professor Wertner at Will, kung saan ang kanilang dragon ay nakahandusay sa sahig, at hindi na kumikilos. Si Will Surfort ay nasa harapan ng dragon, at nagkaroon na din ito ng malay. Nang tuluyan ng nakabangon ang ating bida, ay pinagmasdan niya ang kanyang paligid, at tinanong ang kanyang sarili kung anong lugar ang kanilang napuntahan. Bigla namang nagpakita si Professor Wertner sa harapan ni Will at sinabi, na mukhang nag-crash landing tayo, sa kanlurang bahagi ng lungsod, ang nagawa ko lang ay protektahan ka. Si Professor Wertner ay duguan ang bibig, at ang kanyang dibdib ay nabutas, ngunit nakapagtataka na nakakaya pati nitong makatayo, at makapagsalita sa kabila ng lahat. Si Will Surfort ay labis ang sakit na naramdaman noong nakita niya ang kanyang guro na nasa ganoong estado. Patuloy namang nagsalita si Professor Wertner at sinabi sa ating bida, na Will, pasensya na, ang magagawa ko na lang ngayon, ay umasa sa'yo, ikaw lang, at sigurado akong kaya mong iligtas ang lungsod na ito. Naluluha si Will Surfort habang kaharap niya ang kanyang guro at sinabi, na imposible yan, imposible para sa aking gawin yan, Wertner Sensei. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Rusty. At ngayon ikaw naman Wertner Sensei. Lagi akong inililigtas ng iba, at hindi ko man lang kayang protektahan ang mga mahalaga sa akin. Hindi ko kayang baguhin ang kahit ano, ang espada ay hindi kayang baligtarin ang mundo. Ang isang mangmang na hindi marunong gumamit ng magic ay hindi kayang gawin ito. Patuloy ang pag-iyak ni Will Surfort, habang si Professor Wertner ay nakangiti, at lumuhod upang yakapin niya ang ating bida. Sinaad ni Professor Wertner kay Will, na Will alam mo ba, na nagsisinungaling ako sa'yo simula nang nagkasama tayo. Kaya mong gumamit ng mahika na nagbibigay ng pag-asa sa lahat, ang tanging mahika na ikaw. Hindi natapos ni Professor Wertner ang gustong sabihin niya kay Will Surfort, na ikinabahala ni Will dahil iniisip niya na patay na ito. Hinawakan ni Will Surfort sa balikat ang kanyang guro at sinabi, na pakiusap Wertner Sensei. Huwag kang mamatay, Wertner Sensei. Mangyaring sabihin mo sa akin kung ano ang aking mahika. Bigla namang may isang tao ang papalapit kina Will Surfort, at may hawak itong espada. Sinabi nito, na isang walang kahulugang kalooban, at ang pilak na liwanag na tumatagos sa lahat. Tinignan ni Will ang tao na papalapit sa kanila, at ito pala ay si Finn. Habang yakap-yakap ni Will si Professor Wertner, ay sinabi ni Finn na okay lamang daw ito. Dagdag pa ni Finn, na kung ang tibok ng puso niya ay muling magbabalik, muling mabubuhay siya. Napakalma si Will Surfort sa kanyang narinig, habang daang-dahan niyang inihiga si Professor Wertner sa sahig. Muli namang nagsalita si Finn, at sinabi kay Will Surfort, na ang mas mahalaga ngayon kaysa doon, ay ikaw. Naguguluhan si Will sa sinabi ni Finn, habang sinaad nito sa ating bida, na anong ginagawa mo, tumayo ka, ang entablado ay nakahanda na, hindi ba? Nagtanong naman si Will kay Finn at sinabi, na ano ang sinasabi mong silvery light o pilak na liwanag? Hindi, o mas tama, na ano ang ibig mong sabihin sa maaaring walang kahulugang kalooban o insignificant will? Sinaad ni Finn kay Will, na nung narinig mo ang magic, inakala mo ba na kaya mong manipulahin ang apoy o hangin? Napatawa si Finn at sinabi, na wala namang paraan na ganon, di ba?
Patuloy na naguguluhan si Will Surfort sa mga sinasabi ni Finn, habang sinabi pa ni Finn na ang tinutukoy niya ay kung saan nakasalalay ang iyong kalooban, o baka dapat kong tawagin itong pakiramdam, o baka isang bagay na may kinalaman sa sarili mong mungkahi. Itaas mo ang iyong boses, isigaw mo, maging matapang ka. Isang malakas na sigaw na kayang baguhin ang kasinungalingan sa pagiging totoo. Sinabi naman ni Will na ito ay pambata lang na walang kabuluhan, at hindi ito isang paraan para masalba ang lahat. Sinaad ni Finn na huwag mong sabihin yan, hindi ba ito ang pinakaimportante sa lahat? Ang mga tao na hindi kayang baguhin ang kanilang sarili, ay walang pag-asang mailigtas ang sanglibutan. Ganon dapat ang isang espada na naghahangad na maging isang wand sa mundong ito. Napagtanto ni Will na tama ang mga sinasabi ni Finn sa kanya, at pinagmasdan nito ang tore na nasa kanyang harapan. Habang nakaluhod si Will Surfort sa kanyang harapan, ay itinutok ni Finn ang espada ni Will sa kanya at sinabi, na alalahanin mo ang iyong pinagmulan. Kunin mo ito, at bumalik ka sa iyong sinimulan. Inilapit ni Finn ang espada ni Will Surfort sa kanya, at binaon niya ito sa sahig. Sinabi pa ni Finn na ang susi ay nabuksan na, ngayon, kunin mo ang espada. Isinara ni Finn ang kanyang kamao ng mahigpit hanggang sa nagdugo ito. Inilapit niya ang kanyang kamao sa espada na nasa harapan ni Will, upang lagyan ito ng kanyang dugo at sinabi, na magsimula ka ng maglakbay para malagpasan mo na ang madilim na kabundukan, at makapunta sa peking kalangitan. Biglang may isang kidlat ang tumama sa espada ni Will, na naging dahilan upang magliwanag at magapoy ang kanilang paligid. Sinabi ni Finn kay Will Surfort na alam mo na ang sagot dito. Ang iyong mahika na naninirahan sa iyong puso. Ang kidlat na dumadaloy sa espada ni Will, ay pumunta din sa kanyang buong katawan, habang ang ating bida ay naalala ang lahat ng kanyang pinagdaanang laban. Sumigaw si Finn at sinambit ang mga katagang, hayaan mong lumabas ang natatago mong abilidad, ang pangalan ng iyong mahika ay. Ipinakita si Will at ang huling naalaala nito sa kanyang mga nakaraan ay si Elf Arya, kung saan nakatitig ito sa kanya na nakangiti. Ang ating bida na si Will ay biglang tumayo, at nilapitan nito ang kanyang espada upang kunin. Habang unti-unti nitong binubunot ang kanyang sandata, ay may makapal na usok ang pumapalibot dito, at nang tuluyan na niyang naangat ang kanyang espada, ay isinigaw niya ang kanyang mahika, at ito ay katapangan. May malakas na kapangyarihan ang lumabas sa ating bida, sa sandaling binanggit niya ang kanyang mahika. Ang kanyang buhok, ay unti-unting nagbabago ang kulay, habang sinabi ni Finn, na ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan ay nawala na, at ang pilak na liwanag ay nabuksan na. Ang pagbabago ng anyo ni Will Surfort ay natapos na. Labis na umaapaw ang kanyang kapangyarihan, na para bang isa itong Super Saiyan. Sinaad ni Finn kay Will, na ngayon, ipakita mo ang iyong kayang gawin. Mabilis na tumakbo si Will Surfort, at ang kanyang nadadaanan ay nag-iiwan ng makapal na alikabok at mga kuryente, na dumadaloy sa kanyang buong katawan. May nadaanan din itong Dino Bolos, o halimaw na nanggaling sa mas malalim na palapag ng dungeon, at sa isang iglap ay naglaho ito. Ang dalawang high mages na kaharap ang halimaw, ay nagulat sa kanilang nakita at sinabi, na nailigtas ba tayo? Ano ang nangyari? Sa sobrang bilis ni Will Surfort, ay patuloy na nag-iiwan ito ng makapal na usok at kidlat sa lahat ng daang madaanan niya. Dinaanan din ng ating bida, sina Professor Edward, Lihana, Julius at Wignall na nakikipaglaban. Ang kaharap nilang mga halimaw ay biglang naglaho na ikinagulat nila, at tinanong sa kanilang sarili, na kung ano ang nangyayari. Dinaanan din ni Will sina Miss Gina at Donan, at kapareho ng lahat, ay nagulat din sila sa bilis ng pangyayari. Iniligtas din ni Will ang mga tao at iba pang high mages na nahihirapan ng kalabanan ang mga halimaw. Nakita ni Iris ang mga pangyayari at sinabi sa kanyang sarili, na ang liwanag na ito ay unti-unting inuubos ang mga halimaw. Inilipat naman ang scene sa Devende, kung saan pinigilan niya ang ginawang pag-atake ni Sion, gamit ang kanyang espada na Mage Killer. Matapos mapawalang bisa ng halimaw ang mahikang ginamit ni Sion, ay tumakbo ito upang lapitan si Sion, at atakihin. Napansin naman ni Colette ang binabalak ng halimaw, at mabilis niyang sinabihan si Sion na tumakbo. Ipinakita si Sion na may natamong pinsala sa kanyang isang kamay, ngunit hindi pa rin ito sumusuko na harapin ang halimaw. Pinipilit ni Sion ang kanyang sarili na iangat ang kanyang kamay, upang itutok ang wand sa kanyang kalaban.
Matagumpay naman niyang naigawa ito at sinabi na hindi ako tatakbo. Kung siya ang nasa katayuan ko, ay nasisiguro kung hindi rin niya gagawin yan. Hindi ko kayang tanggapin na matalo ako sa mangmang na iyon. Siya ay higit na matapang, maging kanino man. Ang halimaw ay malapit na kay Sion, habang si Will Surfort ay nakarating na sa kanilang lokasyon, at narinig ang sinabi nito tungkol sa kanya, at sinabi sa kanyang sarili, na hindi totoo yan Sion. Si Sion naman ay buong tapang na hinarap niya ang halimaw, habang si Will ay patuloy na nagsalita sa kanyang isipan. Ako'y isang kaawa-awang tao lang, nainggit ako, naging seloso, humanga at nagnasang maging isang Juan sa buong panahon, kaya mula ngayon, ako ay... Bago pa matapos ang nais sabihin ni Will sa kanyang sarili, ay biglang sinabayan niya si Sion sa pag-atake sa halimaw. Ginamit ni Sion ang kanyang wand upang magpakawala ng isang magic spell, habang si Will ay hinarap ang halimaw gamit ang kanyang espada. Ang buhok pala ni Will ay naging mas mahaba, at sila ay napapaligiran ng isang bilog na ilaw. Sabay nilang pinigilan ang pinakawalang atake ng halimaw gamit ang kanyang magic killer, habang nagpatuloy na si Will sa kanyang pagsasalita at binanggit, na mula ngayon, ako ay magiging isang magic sword. Nagulat sina Sion at Colette sa kanilang nakita, dahil nakilala nila ang tao na nasa kanilang tabi, at sabay nilang sinabi, na ikaw si Will Surfort. Dito na natatapos ang Chapter 27 ng Wisteria Wand and Sword. Napakalupit ng mga pangyayari sa chapter na ito, makakaya na bang matalo ni Will Surfort ang mga kalaban sa bago nitong kapangyarihan? Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!